Labonete, huwag mo sabihin yan. Makinig ka sa akin. Alam ko ang tungkol sa'yo. Ano? Anong tungkol sa akin? Hindi ka isang ordinaryong tao lang, Gabriel. Alam ko, kaya mahalaga na mapuntahan mo yung lolo ko. Siya ang makakatulong sa'yo. Makakatulong? Saan? Paano? Ano ba, Labonete? Huwag mo nga akong binibiro. Kaya mo to. Marami na tayong gerang pinagdaanan. Kaya natin to. Puntahan mo siya, Gab. Siya ang maraming alam tungkol sa mga aswang na yan. At kapag kaya mo na, balikan mo sila. Ipaghiganti mo ako, buddy. Lahat kami. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa karanasan ng isang sundalo na nasangkot sa isang kaso ng pagpatay. Siya ay si Gabriel, isang tapat na alagad ng batas. Siya ay na-set up at nakulong sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Itinakas siya ng kanyang mga kaibigan sa pangunguna ni Lieutenant Isabel Mendez. Napadpad sila sa isla kung saan doon mabubunyag ang isang madilim na lihim mula sa kanilang hanay. At doon, nakalaban din nila ang mga aswang na ginagamit bilang mamamatay tao, kapalit ng pera at kapangyarihan. Si Gabriel, na may kamandag ng buntot ng alakdan, ang magiging tanging pag-asa para labanan ang maling sistemang kanilang natuklasan. Ngunit hanggang saan kaya ang kaya nilang isugal para sa katotohanan? Makakamit kaya nila ang totoong hustisya na kanilang inaasam? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nasa isang probinsya sa Visayas si Gabriel kasama ang kanyang mga kasamaan sa isang mahalagang misyon. Kailangan nilang bantayan at ihatid sa ligtas na lugar ang isang kilalang politiko na nakatanggap ng banta sa kanyang buhay. Si Gabriel ay isang staff sergeant sa Philippine Army. 11 taon na siyang sundalo. Kilala siya sa tawag na alakdan ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang bilis at malupit na galaw sa bakbakan. Isa siyang sundalong biyasa sa pakikidigma. Kasama ni Gabriel sa misyon ang kanyang matalik na kaibigan at kabady, si Labonete. Magkasama na sila simula pa noong nag-aaral pa lamang sila sa military school. Magkasama silang sumabak sa unang assignment. Pareho ring muntik na mapahamak sa isang operasyon noon sa Mindanao. Doon nagsimula ang matibay nilang samahan. Hindi lang sila magkaibigan, magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Si Gabriel ang tahimik at seryoso, habang si Labonete naman ang palabiro at masayahin. Pero pagdating sa trabaho, pareho silang disiplinado at maaasahan. Alam na nila ang galaw ng isa't isa kahit walang salita. Isang tingin lang, alam na ni Gabriel kung kailan kikilos si Labonete, at ganun din siya. Nasa misyon nga sila ng panahong yon. Sa unang bahagi ng biyahe, maayos naman ang lahat. Tahimik ang paligid habang umaandar ang konvoy. Wala silang naririnig kundi yung ingay ng mga sasakyan. Sa loob ng truck, nakaupo sa harapan si Gabriel, nakasandal habang nakapikit. Sa tabi niya ay si Labonete, na parang hindi nauubusan ng kwento. Ayos ka lang ba, buddy? Kinulang ka ba sa tulog? Hindi ah. Kung iniisip mo na tutulog ako, hindi. Oo, defensive ka naman kagad eh. Wala naman akong sinabi na natutulog ka eh. Saka ikaw ang boss dito, no?
Pwede kang pumikit kahit sandali. Ako na munang bahala. Alerto ako, huwag ka mag-alala. Hindi nga ako inaantok, ba't bang kulit-kulit mo? Mamaya marinig ka pa ng mga kasamahan natin kung ano pa isipin eh. Eh ano namang iisipin nila? Tignan mo nga oh, lahat bagsak na. Ha? Aba, hindi pwede yun. Uy, huwag kang maingay. Hayaan natin sila. Tignan mo yung paligid oh. Smooth naman ang biyahe ah. Sa palagay ko, wala namang magiging problema sa paghatid natin dyan sa politiko na yan. Ay, sabagay. Pero mali pa rin na matulog tayo. Kasi baka magkaroon bigla ng aberya. Lahat tayo mamamatay dito. Sus, yung bibig mo, Chong. Baka marinig ka ni Commander, magkatotoo yan. Mainit pa naman yung dila mo. Minsan, kung anong sabihin yan, nagkakatotoo eh. Hindi naman. Labo din kasi ng general natin eh, no? Alam niyang may mission tayo, tapos bigla nagpainom. Pagkatapos niya mag-final briefing, saka nagpalabas ng lechon at alak. Oo nga eh. Parang may mali eh. Ha? Ano namang mali? Ngayon lang nangyari to, buddy. Na alam niyang may operation tayo. Saka naman siya manglalasing ng mga tauhan niya. Wala naman siguro mali sa ginawa niya, buddy. Sinumpong lang siguro ng kabaitan niya. Ang weird dun. Sa totoo lang, ayoko ng ganun. Parang ewan. Hindi ako sanay na may general na parang barkada kung umasta. Yung bang parang tropa lang. Kaya minsan naiilang ako eh. Nasanay ako dun sa puro sermon, puro utos. Talaga? Pang old school ah. Sa kagaling na academy. Sira. Sa iisang military school lang tayo galing, no? Ay, oo nga pala. Pero buddy, huwag kang mailang kay General. Alam mo bang ikaw ang favorite nun? Tinatawag ka nga niya sa first name, di ba? Siguro close kayo nun. Ayaw mo lang sabihin eh. Tigilan mo na nga ako. Hindi totoo yun. Kilala mo ako, buddy. Ayoko sa ganung may mga special treatment. Basta ako, trabaho lang. Serbisyo lang. Wala nang extra drama. Nagbibiro lang naman ako, buddy. Huwag mo seryosohin. At sa akin lang naman, kapag ganun ang ugali ng mga opisyal, masasabi kong mararamdaman ko talaga yung moral support nila. Kapag ganun, hindi ka matatakot magkamali kasi alam mong kaya kang unawain eh. May punto ka rin, buddy. Pero sa totoo lang, minsan kinikilabutan pa rin ako sa sobrang bait niya eh. Para bang may tinatago? Basta. Ewan, hindi ko maintindihan. Alam mo, buddy, naisip ko na rin yan eh. Pero baka sadyang gano'n lang talaga siya. Siguro kaya siya magaan kasama kasi alam niya kung paano magpahalaga sa tropa. Hindi lahat ng general ganun. Siguro nga. Sana lang, walang ibang ibig sabihin ng kabaitan niya. Sus! Wala yun! Oh, tawang-tawa ka. Anong meron? Naalala ko lang kasi yung inumin natin eh. Naalala mo ba yung ginawa kong mix? Yung malakas na sipa? Nilagyan ko ng kalamansi at konting gin. Raulo ka. Hindi ko malilimutan yun. Dahil yun ang dahilan kung bakit sumuka si Corporal Dionisio. Grabe yun ano. Hindi pa ka nakakarami. Namutla na. Akala ko nga, inatake na sa puso eh. Kaya nga, ang yabang pa nga nung una eh. Sabi niya, di ba? O akin lang to mga bata ah. Aba, maya-maya, naghanap na ng timba. Ay nako, kung nakita lang yun ni General, baka hindi na magpainom ulit yun. Sa gitna ng kanilang kwentuhan at tawanan, biglang tumunog ang radyo. Agad na nagbago ang ihip ng hangin. Naputol ang tawanan. Sabay silang sumeryoso. Nakiramdam sa paligid. Napatingin sila sa mga kasama sa likuran ng truck. Maliban sa kanilang driver. Narinig mo yun? Oo, parang interference. Pero wala namang mensahe. Muling may narinig silang crack sound sa radyo. Pero muli, wala pa rin nagsasalita. Tumingin si Gabriel sa labas ng bintana. Malamlam na ang liwanag ng araw. Papalubog na ito sa kanluran. Ngunit napakunot ang binata sa kanyang nakita. Buddy,
Ba't parang wala na tayo nadadaan ng mga bahay? Masyado na masukal ang daan natin. Oo nga no. Kanina may mga tao pa eh. Ngayon puno na lang. Check mo nga kung tama pa tong ruta natin. Teka. Aba, parang may mali nga. Di ba ang sabi sa briefing, may checkpoint dapat sa 3 barangay? Pero mukhang di na tayo dumaan dun ah. Kaya nga eh. At saka base sa mapa, dapat ay may kalsada pa dito. Pero to, tignan mo. Mukhang papunta na sa gitna ng gubat. Muli silang napatingin sa labas ng sasakyan. Mabilis ang pagdilim ng paligid sa lugar na yon dahil nayuyungyungan ng malalapad at makakapal na sanga at dahon ng mga punong kahoy. Ang daan ay unti-unti nang nagiging maputik at malubak. Gab, hindi kaya trap to? Possible, buddy. Maganda ka. Mukhang may di magandang mangyayari. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang mga armas mula sa ilalim ng upuan. Maraan, ngunit sigurado ang galaw. Sanay at disiplinado. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong ramdam ang kaba, ngunit hindi nagpapahalata. Bakit walang abiso sa radyo? Ano bang nangyayari? Tama pa ba to? Saan ba tayo pupunta? Hindi ko rin alam, buddy. Maghintay na lamang muna tayo. Teka, susubukan kong gisingin itong mga kasamahan natin. Dahan-dahang tinapik nila Bonete ang isa sa mga sundalong katabi nila sa truck. Pero hindi ito nagising. Malakas pa rin ang hilik nito. Sinubukan niyang alugin ito ng malakas, ngunit wala pa rin. Buds, wala. Tulog na tulog ang mga to. Ayaw magising. Sinubukan din ni Gabriel na gisingin ng iba pa. May ilan na napadilat, pero agad ding muling pumikit. Parang hindi kayang labanan ang antok. Ang ilan ay umuungo lang, pero bumalik sa paghilik. Pambihira! Ganito ba talaga ang epekto ng alak na tinimpla mo kagabi? Hindi ah, hindi normal to. Saka, maski naman gaano kalawo sa alak ang mga kasama natin, hindi naman sila ganito, no? Nagigising pa rin sila kapag nasa mission tayo. Bumalik sa upuan ng dalawa. Parehas naging alerto. Di mapakali. Panay ang tingin sa labas. Bawat sulok ng daan ay kanilang tinitignan kung may kahina-hinala. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin ni Gabriel na talagang papalayo na sila sa kabiasnan. Bumabagal na rin ang takbo ng kanilang sasakyan hanggang sa ito ay huminto. Agad na bumaba ang dalawa sa sasakyan at nagmasid sa paligid. Biglang tumunog ulit ang radyo, ngunit wala pa ring boses. Dahan-dahang naglakad si Gabriel, hawak ang kanyang rifle. Lumapit siya sa ikatlong sasakyan sa convoy, kung saan nakasakay ang kanilang VIP. Nagbantay sila Bonete sa paligid, habang si Gabriel naman ay kumatok sa pintuan ng sasakyan. Sir, status check lang po. Bumukas ang bintana at sumilip ang isang lalaking naka-shades. Gising ito at tila alerto naman. Sinabi nitong ayos lang sila, walang problema. Tumango naman si Gabriel, saka muling lumingon sa paligid. Ano buds? Anong status? Ayos lang sila. Mabuti pa'y puntahan na lang natin dun sa unan para makita natin kung ano ang problema. Tumango sila Bonete. Tinapik si Gabriel sa balikat. Kasunod nila ay nagsibabaan na rin sa sasakyan ang ilang mga sibilyan na kasama nila sa convoy. Ang mga ito ay nagtataka din kung bakit sila huminto. Tumungo sila sa unahan at nakiusyoso. Paglapit nila sa harap ng convoy, tumambad sa kanila ang isang malaking puno. Nakahambalang ito sa gitna ng makitid na kalsada. Agad itong nilapitan nila Bonete at napagtanto niyang nabuwal ito, hindi dahil sa hangin. Para itong sinadyang iharang doon. Ang ilang mga sibilyan na kasama nila ay nagsimula na ring maging alerto at yung iba hindi na rin mapakali. Makikita ang kaba sa kanilang mga mata. Maya-maya lang ay may narinig silang kumaluskos. Mula sa damuhan sa gilid ng kalsada, unti-unting lumitaw ang mga tao.
Mabagal ang kanilang paglabas. 1, 2, 3, hanggang umabot sa 7. Nakatingin na mga ito sa iisang direksyon. Agad na naalerto si Gabriel nang mapansin kung saan sila nakatingin. Sila Bonete naman ay natulala habang pinagmamasdan mula ulo hanggang paa ang mga ito. Nakasuot sila ng maruming damit. Maputla ang kanilang mga balat at namumula at matalim ang kanilang mga mata. Ngunit may kakaibang napansin sila Bonete sa mga taong yon. May marka sila sa noo. Ang marka sa noo ng mga ito ay isang kakaibang itim na simbolo na tila isang selyo o tato na hindi gawa sa karaniwang tinta. Mas mukha itong sunog o inukit sa kanilang balat. Parang pinaso gamit ang matinding init. Hugis bilog at sa loob nito, sa gitna, ay may palihis na letter X. At sa gitna ng X ay may isang maliit na mata, parang mata ng uwak o reptilya. Sa paligid ng bilog ay may maliliit na paikot na guhit, parang may mumunting letra na nakasulat. Ang mga taong ito, hindi sila basta-basta kumikilos, ni hindi kumukurap. Wala silang anumang dalang sandata, pero may kakaiba sa presensya nila. Agad na lumapit si Gabriel kay Labonete. Buds, sino yung mga yan? Ba't ganyan ang itsura nila? Hindi ko sila kilala, Buds. Pero parang nakakita na ako ng ganyan dati. At sigurado ko, hindi sila normal na mga tao. Tignan mo mabuti ang kanilang mga mata. Parang gutom na gutom sila. Anong ibig mong sabihin, Buds? Anong gutom? Hindi na nasagot ni Labonete ang tanong ni Gabriel dahil ang atensyon nila ay nabaling sa isang malakas na tunog na kanilang narinig. Isang malaking ibon ang biglang lumipad mula sa sanga sa itaas. Sa ingay nito, biglang napatingin ng sabay-sabay ang lahat ng tao sa ibon. Sa isang iglap, napansin ni Gabriel, sabay-sabay gumalaw ang mga leeg nila, pabalik ulit sa dati nilang tinitignan. Anak ng putya, buddy. Tao ba talaga ang mga yan? Hindi, Buds. Hindi sila mga tao. Aswang ang mga yan. Ano? Aswang? Anong balak nila gawin sa atin ngayon dito, buddy? Hindi ko alam, Buds. Pero parang ambush na rin to. Ilayo mo mga sibilyan dito, dali! Ano? Paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Akong bahala dito. Yung VIP, siguraduhin mo ligtas siya. Mukhang siyang punteriya. Ngunit ng mga sandaling yun, hindi nakakilos si Gabriel. Parang may malakas na puwersang pumigil sa kanya para makagalaw. Tapos ay napatitig siya sa isa sa mga weirdong tao na yun. Ngumiti ito, pero kakaiba ang kanyang pagngiti. Parang pilit, tapos parang napupunit ang kanyang labi. Literal, may dugo. May punit sa gilid ng pisngi. Tumutulo na din ang laway nito sa gilid ng kanyang bibig. Tumindig ang balahibo ni Gabriel sa kanyang nakita. Isa sa mga bata sa convoy ang biglang umiyak ng dahil sa labis na takot. Sa isang iglap, napalingon ng isa sa mga nilalang. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon ng bata. Hindi yun basta ordinaryong tingin lang. Tingin yun ng isang gutom na halimaw. Hindi man lang ito kumukurap. Parang sa kanyang mga mata, wala nang ibang tao sa paligid, kundi ang bata lang. Kasunod nito ay unti-unting gumalaw ang nilalang. Tila may nagsimulang kumislot sa ilalim ng kanyang balat. Para bang may pilit na lumalabas mula doon. Ang kanyang likod ay lumubo. Unti-unti ring lumaki ang kanyang mga braso at balikat. Ang kanyang leeg ay humaba at ang kanyang panga ay mas bumuka pa ng mas malaki sa normal. Kasabay nito ay ang pagtubo ng matatalim at mahahabang pangil. Ang kanyang kuko ay humaba rin at tumalim. Mula sa kanyang bibig ay tumulo pa ang mas malapot na laway. Dahan-dahan itong lumapit sa bata. Ngunit bago pa ito makalapit ng tuluyan, isang malakas na putok ang nagpatigil sa nilalang. Tumama ang bala sa balikat ng aswang. Napaatras ito, napaigtad sa sakit. Ang ibang kasama niya
napalingon sa pinanggagalingan ng putok. Nakita nila si Gabriel na siyang nakahawak sa rifle na nakatutok sa halimaw. Umuusok pa ang dulo ng sandata. Taas baba ang dibdib ng binata. Matatag siyang nakatayo. Ngunit ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang mapagtanto niyang saglit lang ang sakit na naramdaman ng aswang. Dinilaan lang kasi nito ang kanyang sugat at kusa na itong gumaling matapos ang ilang sandali. At nang matapos, bigla itong tumawa ng malakas. Mahina sa simula, pero lumakas ng lumakas. Ang ibang kasamahan nito, nakigaya na rin ng halakhak. Mula sa kakahuyan sa likod, may narinig silang mga kaluskos. May mga dumarating pa. Buddy, kailangan na natin gumawa ng paraan. Dumarami na sila. Wala ba tayong matatawag na backup? Meron bang pwedeng tumulong sa atin? Ngunit hindi sumagot sila Bonete. Bagkus, pinaputok nito ang kanyang Armalite. Umalingaw-ngaw ito sa buong lugar. Dalawa ang nais nila Bonete na mangyari. Ang mapatay ang mga dumaraming aswang at ang magising ang kanilang mga kasamahan. Ngunit wala pa rin kumikilos sa mga kasama nila. Anak ng putya, walang epekto. Masama to. Padami ng padami ang mga nilalang. Lahat sila'y may iisang layunin, ang umatake at lantakan ang mga tao. Isang matinis na sigaw ang kanilang narinig. Isa sa mga sibilyan ang nahablot ng aswang. Agad itong nilapa, kaya naman ang mga taong nakakita, agad silang nagtakbuhan. Halos madapa pa ang ilan. Nagkagulo. Malalakas na hiyawan ang narinig at ang iba nagtangkang tumakbo pabalik sa sasakyan. Cover the civilians! Cover them! Cover them! Muling nagpaputok ng rifle si Gabriel. Tinamaan ng isang halimaw sa dibdib. Pero matapos ang ilang segundo, tulad ng iba, dinilaan lang nito ang sugat at tila walang nangyari. Tumawa lang ito at muling tumakbo palapit sa kanyang target na sibilyan. Anak nang, ba't di sila tinatabla ng bala? Mukhang alam ko na kung anong klaseng aswang sila. Napalingon si Gabriel sa kasama niyang sila Bonete. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata niya nang makitang may isang nilalang na mabilis na nakalapit dito. Sumulpot ito sa gilid ng kanyang kaibigan. Hindi na ito nakaiwas nang saksakin ito ng aswang sa tiyan gamit ang matutulis nitong kuko. Ah! Ay tama ako, buddy! Labonete! Mabilis na lumapit si Gabriel. Agad niyang sinuntok sa muka ang halimaw at inagaw si Labonete. Itinabi niya ito at tinakpan ng sarili niyang katawan. Buddy! Buddy, tignan mo ko! Tignan mo ko pakiusap! Okay ka lang ba? Huwag kang bibigay, buddy! Hindi pa tayo tapos! Gabriel! Ang sakit! Parang hindi ko na kaya! Hindi, buddy, hindi pa ngayon! Hindi pa! Lalaban pa tayo, buddy! Hindi pa tapos ang mission natin! Kailangan pa nila tayo! Kailangan pa kita, buddy! Pakiusap. Sabihin mo sa lolo ko ang lahat ng nangyari. Umubo ng dugo si Labonete. Tumalsik ito sa balikat ni Gabriel. Maya-maya, kumilos ito at may dinukot sa kanyang bulsa. Inilabas niya mula roon ang kanyang pitaka na nabahiran na ng kanyang dugo. Buddy, kunin mo to. Ano to, buddy? May address dyan. Sa likod ng picture ko, buddy. Kapag hindi na ako nakaalis dito, ikaw na lang ang pumunta. Buddy, huwag mong sabihin yan. Makinig ka sa akin. Alam ko ang tungkol sa'yo. Ano? Anong tungkol sa akin? Hindi ka isang ordinaryong tao lang, Gaba. Alam ko, kaya mahalaga na mapuntahan mo ang lolo ko. Siya ang makakatulong sa'yo. Makakatulong? Saan? Paano? Ano ba, Labonete?
Huwag mo nga akong binibiro. Kaya mo yan. Marami na tayong gerang pinagdaanan. Kaya natin to. Buddy, puntahan mo siya. Siya ang maraming alam tungkol sa mga aswang. At kapag kaya mo na, balikan mo sila. Ipaghiganti mo ako, buddy. Ipaghiganti mo kami. Lahat kami. Tumitig sila Bonete sa kanyang kaibigan. Patuloy pa rin ang sigawan. Pero si Gabriel, parang tumigil ang mundo niya. Parang nawalan siya ng pandinig dahil sa sakit na nararamdaman habang pinapanood ang kaibigan na naghihirap at nasasaktan. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng malay, sila Bonete. Nanginig ang buong katawan ni Gabriel. Nanigas ang kanyang mga kalamnan at para siyang nawalan ng ulirat sa loob ng ilang segundo. At sa pagmulat niya, naglaho ang puti sa kanyang mga mata. Ito ay naging itim na itim. Ang halimaw ay muling lumapit. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Gabriel, bigla itong tumigil sa pagsugod. Para itong kinabahan at natakot. Dahan-dahang tumayo si Gabriel at pagkatapos ay tumingin sa buong paligid. Doon niya nakita ang kabuuan ng isang kalunos-lunos na trahedya. Ang mga kasamahan niya ay wala ng buhay. Nilalantakan na sila ng mga aswang. Pinupunit ang laman, sinisipsip ang dugo, at nilalapa na parang hayop. Kahit ang mga tumakbong sibilyan ay hindi nakaligtas. Nahabol sila, pinatay, at ginawaring hapunan. Sa nakita, unti-unting napalitan ang galit ng takot, pagkalito at panghihina. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal nitong itsura. Nanginig din ang kanyang mga daliri. Halos mabitiwan ang baril na hawak. May isang nilalang ang lumapit sa kanya. Bigla siyang itinulak papunta sa gitna. Inilapit siya sa nakaluhod na politiko. Nakaikot sa kanila ang mga aswang. Maya-maya pa ay inutusan siya na barilin ito. Hindi ko kaya. Hindi to tama. Tinignan niya ang politiko. Alam niyang mabait itong tao. Hindi kurap. May malasakit sa mga nasasakupan at sa may hirap. Walang bahid ng kasamaan. Hindi niya ito kayang saktan. Mas lalong hindi niya ito kayang patayin. Kahit papatayin niyo ako, hindi ko siya papatayin! Matatag ang paninindigan ni Gabriel. Hindi siya mapilit ng mga aswang. Pero may isang lumapit. Bitbit nito ang bata na kasama nila sa konboy. Buhay pa ito. Umiiyak. Nanginginig sa takot. Itinutok ng aswang ang matulis nitong kuko sa leeg ng bata. Biglang napako sa kinatatayuan niya si Gabriel. Huwag niyo sasaktan ng bata! Maawa naman kayo! Ngunit pinapili siya ng mga ito. Babarilin niya ang politiko, kapalit ang kaligtasan ng bata. Wala nang magawa si Gabriel. Kailangan na niyang mamili. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang politiko. Tinamaan sa ulo. Patay. Agad na tumulo ang luha ni Gabriel. Hindi siya makapaniwalang nagawa niyang patayin ang isang inosenteng tao. Hindi pa man siya nakakabawi sa nararamdaman. Biglang kumilos ang aswang na may hawak sa bata. Sa isang mabilis na kilos, pinatay din niya ang walang muwang na batang biktima at saka nilapa. Napaluhod si Gabriel sa lupa. Wala siyang nagawa. Wala siyang nailigtas. Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ni Gabriel. Halos mabuwal siya sa sobrang lakas. Ngunit bago pa man siya makabawi, isang matalim na bagay ang biglang tumusok sa kanyang tagiliran. Parang bakal na mainit. Napahiyaw siya sa labis na sakit. Ngunit hindi pa tapos ang mga aswang sa pagpaparusa sa kanya. Sinundan pa yon ng sunod-sunod na hampas, suntok at kalmot. Para siyang laruan na pinaglalaruan ng mga demonyo sa dilim. Tama na! Tama na! Duguan na siya at halos maubusan na ng lakas. Bumagsak si Gabriel sa lupa.
Habang unti-unting dumidilim ang kanyang paningin, naririnig pa niya ang impit na halakhak ng mga aswang. Narinig pa niyang sabi ng isa na dapat siyang buhayin dahil utos ng general. Wala na siyang narinig pagkatapos nun. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang mga aswang, isa-isang naglakad palayo na parang walang nangyari. Wala ni anong bakas ng pagmamadali o kaba. Para bang sanay na sanay ang mga ito sa ganong eksena. Gabi na. Madilim na ang paligid. Tanging ang malamlam na sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa lugar kung saan nangyari ang karahasan. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng katahimikan, may narinig na tunog ng mga paparating na sasakyan. Dumating ang mga alagad ng batas. Nagkaroon na rin ng malay si Gabriel. Agad na lumapit ang isang pulis sa kanya nang mapansin na gumagalaw ang kanyang katawan. "Sir! Sir, buhay pa to! Humihinga pa!" Nagmulat ng mata si Gabriel. Nanginginig ang kanyang mga kamay at masakit ang kanyang buong katawan. Ako na lang ang natira. "Sir, kalma lang po. Ligtas na kayo." Tinulungan siya ng pulis na makaupo. Tumulo ang luha ni Gabriel habang inaalala ang mga nangyari. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat. At hindi niya alam kung paniniwalaan siya ng kanyang mga kabaro. Pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Wala siyang nailigtas. Pinatay ko si Gob. Pinatay ko. Lahat sila. Wala na. Pagkasambit nun, bigla siyang nanginig at muling nawalan ng malay. Pagdilat ng kanyang mga mata, puting kisame ang agad na bumungad sa kanya. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. May benda na siya sa braso, sa tagiliran at sa kanyang noo. Ngunit bigla siyang natigilan nang maramdaman ang malamig na bakal na nakakabit sa kanyang kamay. Nakaposas siya sa kanyang kama. Teka, sandali. Bakit? Bakit ako nakaposas? Anong nangyayari? Pumasok ang isang pulis sa silid. Kasunod ang isang lalaking nakasuot ng puting uniforme. Isang nurse. Anong nangyayari? Bakit mo ako pinosas? Anong kasalanan ko? "Sir, suspect po kayo sa pagkamatay ni Governor Reyes. Inamin niyo po mismo sa akin nung gabi na natagpuan namin kayo." Ano? Hindi! Nagkakamali ka! Hindi ako kriminal! Pero sabi niyo po, kayo po ang pumatay mismo kay Governor. Malinaw ko pong narinig yun. Hindi ko yung ginusto. Pinilit nila akong gawin yun. Kung ganun, kayo ho talaga ang pumatay sa kanya. Inaamin niyo na talaga? Hindi mo naiintindihan eh. Hinarang kami ng mga aswang. May mga halimaw. Sir, wala po kami nakitang ibang tao sa area, maliban sa inyo at sa mga patay na naroon. Lahat ng mga kasamaan mo, sir, patay na. At ang hawak lang naming suspect ngayon ay ikaw. Hindi nyo naiintindihan. May mga aswang sila ang pumatay sa mga kasamaan ko. Hindi ako. Pinilit lang nila akong barilin si Gob kapalit ng buhay ng bata pero pinatay din nila yung bata. Wala akong kasalanan. Makinig ka sa akin. Ginamit lang nila ako. Sir, wala pong aswang. Yung mga kasamaan mo, namatay sa saksak. Ano? Anong sinasabi mo? Nagwala si Gabriel. Galit na galit dahil alam niyang nagsasabi siya ng totoo. Alam niyang nagsisinungaling ang pulis na nasa kanyang harapan. Alam niyang imposible na sabihin nitong namatay sa saksak ang kanyang mga kasama dahil ang iba doon ginawang hapunan ng mga aswang. Patuloy siyang nagsisisigaw, nagwawala, hanggang sa lumapit na ang nurse at hinawakan siya sa braso niya. May hawak itong hiringgilya. Sandali, wag! Wag, makinig muna kayo! Kailangan yung... Pero huli na. Itinurok na ng nurse ang gamot sa kanyang ugat
Unti-unti siyang nanlambot habang dumidilim na naman ang kanyang paningin. Hindi. Hindi ako kriminal. At tuluyan na nga siyang nawalan ng malay habang nananatiling nakaposas sa kama. Ilang araw ding nanatili si Gabriel sa loob ng ospital. Walang dumadalaw, walang kahit sinong dumirinig sa kanyang bersyon ng kwento. Pagka-discharge niya sa ospital, hindi siya pinalaya. Inilipat siya sa kampo ng militar at doon siya formal na inaresto. Kahit walang malinaw na kaso, detained for further investigation. Ayon sa mga papel, pero para kay Gabriel, malinaw ang lahat. Itinutulak siyang umamin sa isang krimen na hindi niya kagustuhang gawin. Isang gabi, isang sundalo ang pumasok sa selda niya. Hoy, tumayo ka. Tinatawag ka ng general. Binuksan ng kanyang selda. Agad siyang pinusasan at pinalakad. Tahimik lang si Gabriel. Hindi siya gumawa ng kahit na anong gulo. Nang makarating sila sa isang silid sa dulo ng pasilyo, binuksan ng sundalo ang isang bakal na pinto. Malamlam ang ilaw sa loob. Nasa gitna ito ng silid, kung saan sa ilalim nito ay may isang maliit na lamesang bakal. Doon siya pinaupo. Pumasok si General Salvador na may dalang folder. Pabagsak niyang inilapag ito sa lamesa at tinitigan ng masama si Gabriel. Gabriel, ano nangyari? Bakit nangyari ito? General, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong kasalanan. Ayon sa report, ang sinasabi mo daw, mga aswang ang pumatay sa mga kasamahan mo. Paano nangyari yun? Totoo yun, General. Hinarang nila kami. Madami sila. Pinatay nila ang lahat ng mga kasama mo sa convoy. Pero ikaw, binuhay ka nila. Ang swerte mo naman yata. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang marinig yon sa kanyang commander. Doon niya napagtanto na posibleng set-up nga ang nangyari. Binuhay siya para siya ang maging sospek. Wala akong kasalanan, General. Hindi ko sila pinatay. Hindi ikaw ang pumatay. Heto, tignan mo. Ipinakita sa kanya ni General Salvador ang mga nakalap na ebidensya, pati mga larawan ng mga biktima at mga gamit na narecover sa crime scene. Nakita niya na naroon ang wallet ng kanyang kaibigang si Labonete. Maniwala ka sa akin, sir. Aswang ang pumatay sa kanila. Hindi ako. Nagkamali kayo ng inaresto. Gabriel. Isa ka pa naman sa pinakamatalino kong tauhan. Hindi ko alam na isa kang baliw na kayang humabi ng mga kwentong katang-isip. Hindi to kwento, General. Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Pero papatunayan ko sa lahat na inosente ako. Aswang ang pumatay sa kanila. Tumahimik ka na. Aswang talaga. Gabriel, sa panahong ito, na moderno na at may intelihensya, yan ang palusot mo, mga aswang. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko mismo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Hindi ako nag-iimbento ng kwento, General. Biglang tumahimik si General Salvador. Lumapit siya kay Gabriel. Saka marahas na sinuntok ang lamesa. Alam mo bang ang ginawa mo ay kinagulat ng buong pamunuan? Pinatay mo ang isang opisyal ng gobyerno. At ngayon, gusto mong ilihisan lahat sa kwentong halimaw? Wala kang konsensya, Gabriel. Hindi ko yun ginusto. Pinilit nila ako. Akala ko maililigtas ko yung bata kung sakaling. Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ni Gabriel. Napasigaw siya sa sakit. Isa pa. Maya-maya,
ay pumasok ang sundalo na may dalang hose. Nagsimula na ang pagpapahirap. Ayoko na ng drama. Gusto ko na matapos kagad to. Umamin ka na lamang, Gabriel. Sabihin mong ikaw ang pumatay sa kanila. Sabihin mong sinadya mo. Hindi. Hindi ako kriminal. Tumango si General Salvador. Tumalikod dito saglit at sa isang kumpas ng kamay ay nagpatuloy ang pagpapahirap. Bawat suntok, bawat hampas ng hose ay parang sinusukat kung paano pa katibay ang loob ni Gabriel. Ngunit sa bawat tanong, iisa lang ang sagot niya. May aswang! May mga aswang! Hindi ako gumawa noon! Maniwala kayo sa akin! At sa ilalim ng malamlam na ilaw, unti-unti ulit siyang nawalan ng lakas. Nawawalan na rin siya ng pag-asa at tiwala sa sistemang minsan niyang pinagsilbihan. Makalipas ang ilang hindi tiyak na araw, nagising si Gabriel sa malamig na selda. Ang liwanag ng araw na sumisilip sa maliit na bintana ay masakit sa kanyang mga namamagang mata. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang isang sundalo. Hoy! May dalaw ka! Nabigla si Gabriel nang marinig na may dalaw siya. Wala siyang inaasahan na darating dahil ulila na siya at nag-iisa. Wala na siyang mga magulang. Wala rin siyang mga kapatid. Halos 5 taon pa lang ang nakakaraan nang mamatay ng sabay ang kanyang ama at ina dahil sa isang aksidente. Sino? Napakunot ang noo niya habang nagtatanong pero hindi siya sinagot. Sa dulo ng pasilyo, isang figura ng babae ang dahan-dahang lumapit sa kanyang kulungan. Maayos ang pananamit nito. Maputi, maganda at matikas ang tindig. Nang tuluyang makalapit, doon lang napansin ng binata na pamilyar ang anyo nito. Isabel? Tumayo sa harap ng selda ang babae. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kita sa mata ng babae ang pagkagulat sa lagay niya. Gab, ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Napayuko si Gabriel. Nanginginig ang labi. Hindi siya makapaniwala at hindi niya inaasahan na magiging bisita niya ang isa ding kaibigan dati sa military school na si Isabel. Bakit ganyan ang itsura mo? Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ang rehas. Nakita niya ang mga pasa, ang mga sugat sa katawan ni Gabriel. Makinig ka sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi ako pumatay sa kanila. Hindi ko magagawa yun lalo na kay Labonete. Kilala mo ko, Isabel. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Tahimik lang ang dalaga pero hindi nakakunot ang noo tulad ng iba kapag nagtatanong. Walang bahid ng panghuhusga ang kanyang mga tingin. Kung hindi, may pangunawa. Pinilit nila akong paaminin sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Oo, ako yung bumaril kay Governor Reyes. Pero pinilit nila akong gawin yun. Hinostage nila yung bata. Kapalit ng buhay ni Governor ay ang buhay niya. Tumango siya sa akin. Isinuko niya ang buhay niya para dun sa bata. Pero walang batang nakita doon. Wala rin sila Bonete. Ano? Paano wala? Hindi ko alam. Ano ba kasing nakita mo? Pwede mo bang sabihin sa akin ang lahat? Makikinig ako sa'yo. May hinala akong sinetap ako. May malaking tao sa likod dito. Bago ako nawalan ng malay, may sinabi yung aswang na buhayin ako. Yun daw ang sabi ng general. Sa palagay mo, involved ba military dito? Siguro. Ewan. Pero yung bata sigurado ko. Nilapa nila. Huminga ng malalim si Isabel. Tumayo siya ng tuwid, saka tumingin sa sundalong nakabantay. Kailangan ko siya makausap. Confidential. Ako si Lieutenant Isabel Mendez, mula sa Military Intelligence Unit. May clearance ako. Agad na nagbigay ng galang ang sundalo.
tumango at lumayo ng konti, pero nanatili sa pasilyo. Gabriel, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ka? May mga kaso akong nahawakan itong mga nakaraang taon. May misteryosong kaso. Karamihan ng mga biktima, mga high-ranking officials, politiko, intelligence officers. Lahat sila, brutal na pinaslang. Wala nang lamang loob. Tuyong-tuyo ang katawan. Parang sinipsip ang lahat ng dugo at kaluluwa nila. Pero pag tinignan mo ang mga balita, puro aksidente raw. Yung iba suicide. Yung iba naman, sinasabi nilang may kinalaman sa droga. Parang sindikato raw ang may gawa. Pero Gabriel, hindi ako tanga. Alam kong hindi yun ang totoo. Sa tingin mo, may kinalaman ang kasong to sa mga yon? Matagal mo na ba itong sinusundan? Oo, pero puro lang ako tsorya nun. Walang ebidensyang matibay. Puro lang haka-haka. May mga saksi na sinasabing aswang nga ang may gawa. Pero sino bang maniniwala sa ganun, di ba? Hanggang sa nalaman ko ang nangyari sa'yo. Sa operasyon nyo. Di ba ang sabi mo? Kasama mo sila Bonete. Pero wala siya sa report. Hindi siya kasama sa mga casualty. Wala rin siyang record dito sa kampo na kasama nga siya sa operasyon. Alam mo ba kung ano nakalagay sa records niya? Ano, Isabel? Awol. Absent without official leave. Ano? Hindi. Imposible yun. Hindi talaga ako naniniwala na magagawa mo ang ibinibintang sa'yo. Alam mo ba, nang makita ko ang pangalan mo sa report, bigla akong kinabahan. Kilala kita, Gabriel. Hindi mo kayang gawin yung sinasabi nilang ginawa mo. Napatungo si Gabriel. Sandaling napangiti ng konti. Sa wakas, may isang taong nakaalala kung sino siyang talaga. Hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang sundalo at bilang isang tao. Sa kabila ng rehas, tahimik na bumagsak ang luwa sa kanyang pisngi. Hindi ko nailigtas sa mga kaibigan natin, Isabel. Lalong-lalo na sila Bonete. Wala akong nailigtas maski isa. Dahil kahit anong gawin ko nun, namatay pa rin silang lahat. Para akong isinubo sa impyerno ng walang laban. Nag-imbestiga na ako at nakita ko maraming butas sa kaso na to. Gab, hindi mo yun kasalanan. Sinadya ang pagpatay kay Gob Reyes. Isa ka lang test subject. Parang gusto nilang makita kung anong gagawin mo sa isang imposibleng sitwasyon. Tapos sa huli, ikaw ang sisisihin at ididiin nila. Nilinis nila ang sarili nila, Gab. Kailangan ko ang statement mo. Tutulungan kita sa kaso na to. Magtiwala ka sa akin. Hinugot ni Isabel sa kanyang bulsa ang isang maliit na voice recorder mula sa loob ng kanyang damit. Maingat niya itong iniabot kay Gabriel. Alam kong mahina ka pa dahil sa torture na ginawa sa'yo. Pero kailangan ko ang pahayag mo. Off the record. Paano nagsimula ang operasyon? Sino ang nag-utos? Sino ang mga kasama mo? At anong mga nakita mo mismo? Nag-alangan pa ng bahagya nung simula si Gabriel. Ngunit maya-maya, nang nakita niyang seryoso si Isabel, tumango siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya nagsalita. Ang operasyon na yon ay nagsimula matapos makakuha ng impormasyon na may banta sa buhay ni Gob Reyes. Ang misyon namin, ayon kay General Salvador, ay ihatid siya sa isang safe house. Kasama sa convoy ang isang truck ng mga sundalo, kapamilya, supporters at iba pa. Doon pa lang may mali na, Gabriel. Bakit pinayagan na may kasamang iba kung dadalhin siya sa safe house? Yun nga rin ang iniisip ko. Pero hindi kami pinayagang magtanong. Dahil mismong si General Salvador ang nagbigay ng direktang utos. Siguraduhin yung makakarating si Gob ng ligtas, kasama ang mga taong malapit sa kanya. Yun ang sabi niya. At hindi kayo nagtanong kung bakit may mga supporter. Kung confidential at high risk ang threat level, dapat maximum security at minimal exposure.
Yun din ang iniisip ko noon. Pero sundalo ko, kami. Sumusunod lang kami sa utos. Alam mo naman siguro ang mangyayari kung sakaling kwe-questionin mo ang order ng mas nakakataas. Alam ko yan. Naranasan ko na rin yan. Pero may hangganan ng pagsunod kung kapalit ay buhay ng mga inosente. Naiintindihan ko na ngayon. Bago pa magsimula ang operasyon, nagpaparte sa kampo si General Salvador. Nalasing sa alak ang karamihan sa aking mga kasama. Kaya sa biyahe, tulog silang lahat. Hindi alak ang dahilan kung bakit sila nakatulog. Sa hiwalay kong pag-iimbestiga, may pinainom sa kanilang isang uri ng sedative na malakas ang tama. Isa itong Central Nervous System Depressant. Ginagamit sa ospital para patahimikin ang pasyente o pampatulog sa mga kritikal na operasyon. Pero kung maling dosage, pwedeng hindi na magising ang iba. Ibig sabihin, sinadya. Set up, Gab. May nagplano. Sinasabi ko na nga ba, ginamit kami. Ginamit ako. At ngayon, tinatangka nilang burahin ng ebidensya. Kasama ka na ron. Ibig sabihin, posible nga may kasabwat sa loob. Tumutugma yun sa huling narinig mo na sinabi ng aswang. Sa tingin mo meron nga? Meron akong pinaghihinalaan. Pero hindi pa sapat ang ebidensya ko. Pero Gab, kailangan nating kumilos. Ayokong mangyari sa iyo yung nangyari sa iba. Nakatulad mo rin na nagamit. Pinatay sila, kaya hindi ko natapos yung kaso. Sigurado ko, napapatahimikin ka rin nila. Anong gagawin natin, Isabel? Lalaban tayo, pero hindi bilang sundalo ng sistemang bulok, kundi bilang tao at bilang saksi sa katotohanan. Ibubunyag natin sila. Papapanagutin natin sila sa mga kawalangyaan nila. Pero, kaya ba natin? Kakayanin natin, Gab. Kakayanin natin. Pero may mga makakalaban tayong hindi tao. Yung mga aswang. Nakakatakot sila, Isabel. Tapos, hindi sila tinatabla ng bala. Napakagat sa labi si Isabel. Kinuha na niya ang voice recorder at pinindot ang save button. Saka muling tumingin kay Gabriel. Huwag na muna tayo mag-focus sa mga aswang. Alamin muna natin kung ano ang pulot dulo nito. Kung sino may pakana. Gab, makinig ka sa akin. Ang impormasyong ito ay magiging simula ng pagbagsak nila. Pero delikado to. Sa oras na kumilos ako, baka hindi na lang ikaw ang maging target nila. Maging ako rin. Kaya mula ngayon, iisa lang ang pwede nating gawin. Ang kumilos ng palihim. Ako ang bahala sa labas. Kailangan lang na manatili kang buhay rito hanggang hindi ako nakakahanap ng legal na butas para mailabas ka dito. Salamat, Isabel. Pangako, kakayanin ko. Lalaban ako tulad mo. Aalamin natin ang totoo. Yan, ganyan nga, Gab. Yan ang kilala kong Gabriel. Siya nga pala. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun, Gab? May paraan ba para makuha yung wallet nila Bonete? Naroon kasi yung address ng lolo niya. Ibinili niya sa akin. Napuntahan ko daw. Ako nang bahala doon. Salamat talaga, Isabela. Hulog ka ng langit. Wala nga naman. Sige na, magpahinga ka. Lilipas din to. Matatapos din ang lahat. At kapag lumipas na, sisiguraduhin nating makakabawi ka. Tumango si Gabriel at nagpaalam na si Isabel sa kanya. Naglakad na ito palabas na mabigat ang loob. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Ngunit sa bawat takbang niya palayo sa kulungan, lalong tumitibay ang paninindigan niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nailalantad kung ano ang katotohanan. Samantala si Gabriel ay muling napaupo sa isang sulok ng selda. Pero may bago sa kanyang pakiramdam. Nagkaroon siya ng pag-asa dahil sa wakas ay may tao nang naniniwala sa kanya. Habang nakakulong si Gabriel sa loob ng kampo, hindi tumigil si Lieutenant Isabel Mendez
sa kanyang sariling imbestigasyon. Malaki talaga ang duda niya sa ilang opisyal ng kanilang hanay. Matibay na ebidensya na lang ang kulang para madiin niya ang mga ito. Isa pa, ay naniniwala talaga siya sa kanyang kaibigan na wala itong kasalanan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at kakayahan para mapatunayan ang kanyang mga duda. Para malaman kung ano ang totoo. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may mga pinagkakatiwalaan si Isabel sa loob ng kampo, mga dati niyang kasamahan at ilang opisyal na hindi bulag sa katiwaliang unti-unting nangyayari sa kanilang hanay. Sa pamamagitan ng mga lihim na pag-uusap, pagbasa sa mga memo at pakikipagpalitan ng impormasyon, napatunayan ni Isabel ang kanyang hinala. May nakakakilabot na plano ang mga sangkot sa kanyang kaibigang si Gabriel. Nalaman niyang isa-salvage ang kanyang kaibigan. Isang accidental transport ambush ang plano na kunwari ililipat sa ibang pasilidad ang akusado para sa interogasyon, pero ang totoo, dadalhin siya sa isang liblib na lugar upang doon ay patayin. Isang clean sweep, tulad ng ginagawa sa mga tauhan na hindi na pwedeng pagkatiwalaan at pakinabangan. Nang malaman ito ng dalaga, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Sa tulong ng ilang kaibigan sa Intelligence Division at 2 sundalo na lihim na kumakampi sa kanya, binuo ni Isabel ang Oplan Takas, kung saan ililigtas nila at itatakas si Gabriel. Nagplano sila ng mabuti. Lahat ay kailangang kumilos ng tahimik, eksakto at walang sablay, dahil isang pagkakamali lang ay maaaring ikapahamak nilang lahat. Gabi bago ang planong paglilipat kay Gabriel, tinawagan ng dalaga ang kilala niyang matandang bangkero sa bayang malapit sa dagat. Dati itong informant ng militar at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito at malaki ang maitutulong sa kanila. Balak niyang dalhin si Gabriel sa address na nakasulat sa isang lumang larawan na nakuha niya sa pitaka nila Bonete. Ayon na rin sa utos ng kanyang kaibigan. Sa araw ng paglipat, hindi na hinintay ng grupo ni Isabel na mangyari ang pagsasalvage. Sa mismong oras na ihahatid si Gabriel gamit ang isang itim na van, hinarang ito sa daan. Kumilos sila nang nakatakip ang mga muka at nagpanggap na mga rebelde. Napasok nila ang sasakyan at agad na tinurukan ng pampatulog ang 5 sundalo na bantay. Saka mabilis na isinakay si Gabriel sa isa pang sasakyan na naghihintay. Isabel, ano nangyayari? Wala lang oras, Gab. Kailangan ka na namin iligtas at itakas dahil papatayin ka nila ngayong gabi. Hindi kami papayag na mapunta lang sa wala ang lahat ng to. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada patungong dalampasigan, dama ni Gabriel ang matinding kaba at pagkalito. Pero nagtitiwala siya sa mga taong nagligtas sa kanya. At sa ilang linggo na nakapiit siya sa kulungan, sa wakas, nakalanghap na rin siya ng sariwang hangin. Ngunit alam niyang hindi pa sila tapos. Ilang oras ang nakaraan ay narating na rin nila ang dalampasigan. Naghihintay na doon ang isang bangka. Naroon na rin ang bangkero na maghahatid sa kanila sa isla. Sakay na! Ako ang sasama sa'yo. Teka, saan mo ko dadalhin? Hindi ba sabi mo, gusto mong pumunta sa address na binigay sa'yo nila Bonete? Doon tayo pupunta. Talaga? Oo nga. Ikaw naman eh. Ba't ka ba nagugulat? Wala ka bang bilib sa akin? Malaki ang bilib ko sa'yo, Isabel. Noon pa nung nag-aaral pa lang tayo. Alam kong ikaw na ang pinakamatalino at pinakamadiskarte sa batch natin. Kaya walang duda. Magaling ka talaga, Isabel. Sus, tama na nga ang bulahan. Tara na, baka abutan pa tayo dito. Sumakay na sina Gabriel at Isabel sa bangka. Nagpaalam sila sa kanilang mga kasamaan bago paandarin ng bangkero ang bangka. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo mga buddy. Hindi ko kayo makakalimutan. Maaasahan talaga kayo. Tumango sa kanila ang mga kasama nila at ang 2 sundalo na kasama nila ay nagbigay ng pugay at sumaludo sa kanilang dalawa.
hanggang sa umandar na ang bangka. Tahimik silang naglakbay habang pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. Wala nang atrasan to, Gabriel. Sa oras na dumating tayo sa address na yun, hindi na tayo pwedeng umatras. Kailangan nating tapusin ang misyon. Wala na rin naman akong babalikan eh. Pero kailangan pa rin nating malaman kung ano ang totoo para wala na silang ibang mabibiktima. Kung totoo nga ang hinala natin na may mas malalim pang ugatan lahat ng to, kailangan nating maputol ang puno at hindi lang ang mga sanga. Tumingin si Isabel sa kanya at saglit silang nagkatitigan. Wala mang masambit na salita. Malinaw ang kanilang kasunduan. Magkasama silang lalaban. Magkasama nilang ibubunyag ang katotohanan. Lumipas ang ilang oras. Unti-unti nang sumilip ang araw mula sa silangan. Dumaong na ang bangka sa kabilang baybayin sa isang isla. Bumaba si Gabriel at itinapak ang kanyang mga paa sa mabatong buhangin. Malamig, magaspang at madulas dahil may ilang mga batong malumot. Parang matagal nang hindi nalalakaran. Pinagmasdan niya ang paligid. Wala siyang nakita kundi makakapal na punong kahoy, mga matataas na nyog at iba pa. Tahimik ang paligid. Wala siyang naririnig na ingay ng tao. May tao ba dito? Bakit parang isolated ang lugar na to? Yan din ang akala ko nung una. Pero pinag-aralan ko na tong lugar. May baryo sa gitna ng isla. Nakalista sa mga lumang mapa. Pero wala sa bagong records. Ha? Meron bang ganun? Posible bang mabura ang isang lugar o populasyon sa records? Walang malinaw na sagot, Gabriel. Parang sinadya itong burahin. Bumaba na rin si Isabel sa bangka. Inabot nilang dalawa ang kanilang mga gamit na binigay ng bangkero. Salamat, Manong. Maaasahan ka talaga. Sige po, umuwi na kayo. Ayaw na po namin kayong istorbohin. Umalis na po kayo at umuwi ng ligtas. Tumango ang bangkero at hindi na nagsalita. Nagkatinginan sina Isabel at Gabriel nang umandar na ang bangka. Nagsimula na silang maglakad papasok sa masukal na bahagi ng gubat. Mabagal, maingat at tahimik. Hanggang sa biglang huminto si Gabriel. Napalingon siya sa likod. Nanlaki ang mga mata niya at bagyang ibinaba ang kamay sa may bewang. Para bang handang dumukot ng sandata na wala naman. May tao. May nakasunod sa atin, Isabel. Malakas pa rin talaga ang pakiramdam mo. Biglang may kaluskos sa gilid. Mula sa likod ng mga matataas na kawayan, unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki. Kulubot at sunog sa araw ang balat. May hawak itong itak. Matapang ang tingin nito. Singkit ang mata na may puting buhok na nakatali sa likod. Suot niya'y kupas na kamiseta at maong na may tagpi. Sino kayo? Anong ginagawa niyo mga tayo rito sa isla namin? Sabay hakbang papalapit. Hawak pa rin ang itak. Pero hindi naman itinataas. Agad na lumapit si Isabel. Tinapik si Gabriel sa braso bilang senyas na siya na ang bahalang makipag-usap. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi po kami masasamang tao. Wala po kaming balak manggulo o mga bala. Nagtanan lang po kami. Ayaw po kasi ng pamilya namin sa amin. Kaya naghahanap po kami ng lugar na malayo sa lahat. Totoo po yun, Tatang. Gusto lang po naming manahimik. Makalayo po sa mata ng mga tao. Nakita sa mukha ng matanda ang bahagyang pag-aalinlangan. Nangingilid ang paningin niya. Parang may hinahanap sa pagkatao ng dalawa. Bakit dito? Bakit sa lugar na to? Paano niyo nahanap ito? Kaibigan ko po sila Bonete. Siya po nagsabi na pwede po kami magtago rito. Siya po nagbigay ng address ng lugar na to. Napakurap ang matanda. Biglang nag-iba ang ekspresyon. Inilapit niya ang sarili sa kanila at tinitigan silang mabuti mula ulo hanggang paa.
Itinaas pa niya ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ng ulo ni Gabriel, saka si Isabel. Para bang may hinahanap ito o gustong maramdaman. Pagkalipas ng ilang segundo, ngumiti ang matanda. Abay, sila Bonetti pala ang dahilan. Ako si Ka Roger, ang lolo niya. Ako ang tumayong ama ng batang yon. Kayo po si Ka Roger. Ikinalulugod po namin na makilala kayo. Halina kayo, sumunod kayo sa akin. Tumalikod na ang matanda, sabay naglakad. Habang sumusunod ang dalawa, tumingin si Isabel kay Gabriel. Bahagyang tumango. Unti-unti ang daan ay naging hindi na masukal. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Nang marating nila ang bungad ng baryo, agad nilang napansin ang kakaibang itsura ng lugar. Ang mga bahay ay gawa sa pinaghalong kahoy, kawayan at mga bato. Lahat ay mukhang luma at mukhang matagal nang naitayo. Ngunit ang higit na nakatawag ng kanilang pansin ay ang mga bakod sa paligid ng bawat tahanan. Hindi ito mga karaniwang harang. Ang mga bakod ay gawa sa matutulis na kawayan. Nakasalansan na parang dila disenyong panlaban sa anumang uri ng mababangis na hayop o nilalang. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad, kasunod ni Mang Roger. Walang ingay sa paligid. Wala ni isang batang naglalaro. Wala rin ni isang tao na bumati sa kanilang pagdating. Ang bawat taong nadadaanan nila, nakatingin lang sa kanila ng malalim. Parang may halong galit, takot at pagdududa. Bakit parang hindi nila gustong nandito tayo, Gabriel? Hindi ko alam. Medyo kinakabahan na nga ako sa mga titig nila eh. Parang nakakalusaw. Huminto si Mang Roger at humarap sa mga taong nakatambay sa gilid ng daan. Mga kasama, kaibigan sila nila Bonetti. Mga mababait na tao. Wala silang masamang balak. Wala kayong dapat ipag-alala. Sagot ko sila. Pero sa halip na lumambot ang mga mukha ng mga tao, lalo silang nanahimik. Ang iba ay umiwas ng tingin. Ang ilan naman ay tuluyang pumasok na sa kani-kanilang mga tahanan. Wala ni isang tumugon o ngumiti man lang. Bakit po ganun? Bakit? Parang takot po sila sa amin. Huwag nyo na lang silang pansinin. Sadyang hindi lang sila sanay sa mga dayo. Oh, narito na tayo. Ito ang bahay ko. Pasensya na kayo kung medyo maliit. Pinapasok sila sa bahay ng matanda. Sa unang tingin pa lang, hindi maipagkakaila na ito ay tahanan ng isang antingero. Ang dingding ng bahay ay puno ng mga palaspas na natuyo at may mga nakasabit na iba't ibang medalyon sa dingding. May isang tukador din ito sa loob na may mga lamang bote na may iba't ibang kulay ng likido. Sa isang sulok, may nakita silang isang maliit na altar na hindi ordinaryo. Nasa gitna nito ang isang itim na krus na may mata sa gitna. Sa ibabaw ng lamesa ay may mga kahoy na kahon na nakaselyo, isang lumang baril at isang maliit na bote ng dugo na tila sariwa pa. Ano po mga bagay na yan, Ka Roger? Mga dating gamit ko mga yan. Dati akong antingero. Kaya pala nasabi sa akin nila Bonetti na may alam daw po kayo tungkol sa mga aswang na... Bigla siyang siniko ni Isabel, pero huli na. Narinig yun ng malinaw ni Ka Roger. Napatanga ito sa harapan ng binata. Nagtataka at nagtatanong ang mga mata. Sinabi sa'yo nila Bonetti na antingero ako. Hindi po direkta. Pero ang sabi po niya sa akin, puntahan ko daw po kayo dahil sa'yo ko pwedeng malaman kung paano ko lalabanan ng mga aswang na nang ambush namin sa misyon. Sandali, may hindi ako naiintindihan sa kwento nyo. Ang akala ko ba nagtanan lang kayong dalawa? Napayuko si Gabriel. Mabait ang matanda, kaya naisip niyang sabihin na dito ang lahat.
Ayaw niya itong lukuhin at paasahin. Roger, ang totoo po niyan kasamahan po ako nila Bonete. Isang kaibigan. Magkasama po kami sa misyon. Sandali! Ano nangyari sa apo ko? Roger, wag po kayo mabibigla. Posible pong patay na siya. Patawad po. Napahinto si Mang Roger. Napatitig ng matagal kay Gabriel. Kumunot ang kanyang noo. Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Nabalot ng kalungkutan ang muka ng matanda. Anong sabi mo? Pasensya na po kayo. Hindi po namin gustong guluhin kayo o biglain. Pero may masama po kasing nangyari sa isa sa kanilang misyon. Marami pong namatay at sila Bonete. Matapos ang search and rescue operation ng mga pulis at militar, hindi nakita ang bangkay niya. Sinasabi ko na nga ba? Sinabi ko na! Ako po ang kasama niya sa operation, Roger. Bago siya nawalan ng malay noon, ibinigay po niya sa akin ang address niyo at sabihin ko daw po sa inyo na matapang ang apo niyo. Na nagmana daw po siya sa inyo at mahal na mahal daw po niya kayo. Lumapit si Gabriel sa matanda at hinawakan ito sa balikat. Mariin. Pumikit ang matanda. Saglit na hindi nagsalita. Tila pinipigilan ang damdamin. Maya-maya, lumingon sa gilid at huminga ng malalim. Ano ba nangyari? Umupo si Gabriel at sinimulang isalaysay sa matanda ang lahat ng naging engkwentro nila. Wala siyang itinago. Lahat ay kanyang ibinunyag sa matanda. Wala siyang itinira, maski maliit na detalye. Napakuyom ang mga palad ng matanda. Sabi po niya, kayo raw po makakatulong sa akin. Hingin ko po ang tulong niyo para ipagiganti siya. Mapaglaro talaga ang kapalaran. Inilayo ko siya dito sa isla para maging tahimik ang buhay niya. Pero, yun pa rin pala ang magiging kapalaran niya. Teka Roger, ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga aswang na binanggit mo ay minsang naniraan dito sa isla. Nagtayo sila dito ng isang parang kampo. Bumuo sila ng kulto. Kaya sila Bonete. Binatilyo pa siya ng mga sandaling yon. Ibiniling ko na siya sa mga kamag-anak sa lungsod para hindi madamay sa gulo dito. Ibig pong sabihin ang islang to ay... Oo, tama ka. Pinamumugaran ito ng mga aswang na walang kaluluwa. Dito nila dinadala ang mga dayo na sumasapi sa kanilang samahan. Kaya pala, ilagat takot ang mga tao sa amin. Tama, Iha. Ang mga tao dito, takot na takot sa mga dayo. Ang ibig sabihin kasi nun, may magiging bagong kasapi na naman ang kulto. At ang bagong aswang, mas malulupit, mas hayok sa laman, mas matatapang pumatay ng tao. Kaya pala, naiintindihan ko na po ngayon ng lahat. At ayon sa sinabi mong itsura ng mga aswang at yung tatak nila sa noo, ibig sabihin nun, galing sila dito. Kaya dito kayo pinapunta nila Bonete, hindi para magtago, kundi para alamin nyo ang tungkol sa mga aswang na yon. Ano pong gagawin natin, Tatang? Tutulungan ko kayo dyan sa kinakaharap nyo. Malakas ang kutob kong konektado ang lahat ng bagay na ito sa problema nyo. Pero ito ang tatandaan nyo. Minsan mas mapanganib ang katotohanan kaysa sa mga lihim. Sa kubong yun, unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan ng misyon nila ni Isabel. Ang pagtakas nila ay hindi lang pala para sa kaligtasan, kundi isang paglalakbay patungo sa isang mas malalim na katotohanan. Hindi sila itinuro nila Bonete sa islang yon para lamang magtago, kundi upang tuklasin ang pinagmulan ng kasamaan na matagal nang ikinukubli sa islang yon. Ang mga aswang na may kakaibang tatak sa noo,
ang mga misteryosong kaso na hinahawakan ni Isabel at ang huling kaso na kinasangkutan ni Gabriel. Lahat ay tila konektado at may iisang pinagmulan. At doon sa islang yon, magsisimula ang lahat. Mabilis na lumipas ang oras. Gabi na sa isla. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga daon ang maririnig sa paligid. Sa loob ng lumang bahay ni Mang Roger, abala sina Isabel at Gabriel sa paghahanda sa kanilang tutulugan. Inihanda ni Isabel ang dating silid ni Labonete. May mga alikabok pero maayos pa rin naman ang kwartong yon. Halatang inaalagaan ito ng matanda maski nasa malayo ang kanyang apo. May kama, may manipis na kutsyon, unan at saka kumot. Samantalang si Gabriel naman ay tumanggi na doon matulog bilang respeto niya sa kaibigang babae. Isabel, ayos na ako dito sa sala. Kahit banig lang okay na. Sanay naman ako sa ganito eh. Sigurado ka ba? Kasi ayos lang naman sa akin na magkatabi tayo. Walang mali siya. Trabaho lang. Hindi na. Baka kung ano pang magawa ko eh. Sira ulo. O siya, kung ayaw mo bahala ka. Diyan ka na. Good night. Hindi na nagpumilit pa si Isabel. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang kaibigan. Bilang sundalo, marami na rin silang napagdaanan na mas matitindi pang operasyon na kung minsan sa ilalim ng punong kahoy lang sila nahihiga at natutulog. Walang sapin, walang kumot at unan. Kaya ising-isi lang para kay Gabriel ang tutulugan niya ngayon. Pumasok na si Isabel sa kwarto. Sumunod naman si Mang Roger na pumasok sa sarili nitong silid. Naiwan si Gabriel sa salas, mag-isa, habang ang liwanag ng gasera ay tanging ilaw niya sa gabing yon. Humiga siya sa banig. Pinikit ang kanyang mga mata, pero hindi siya makatulog. Malakas ang pintig ng kanyang puso na parang kinakabahan. Maya-maya ay nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa labas ng bahay. Sapat na ang tunog na yon para maging alerto ang pandinig ng isang taong sanay sa panganib. Tumagilid si Gabriel. Pinakinggan itong mabuti, pero nawala. Biglang tumahimik ang paligid. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, may nararamdaman na naman siyang kakaiba. Hindi na sa paligid, kundi sa sarili niyang katawan. Dahan-dahang lumalalim ang paghinga niya. May kirot, may hapdi. Tinignan niya ang sarili niyang braso. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang kanyang mga ugat ay tila busog na busog. At kitang-kita niya ang itim na itim nitong anyo. Gumagalaw at parang gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Huwag ngayon. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pero ang sakit na nararamdaman niya ay nagpatuloy at parang mas lalo pang lumalalim. Namimilipit na siya sa sakit. Bumangon siya at sumandal sa pader. Hawak pa rin ang kanyang mga braso. At sa gitna ng sakit na nararamdaman niya, bigla siyang napapikit. Isang alaala ang bumalik. Bata pa si Gabriel noon. May 10 taong gulang lang. Masaya siyang naglalaro sa lumang bahay ng kanyang lolo sa tuhod na si Lolo Hugo, isang kilalang albularyo sa kanilang bayan. Isang araw, sa tindi ng kanyang kuryosidad, binuksan niya ang baul ng matanda. Doon, nakita niya ang kung ano-anong gamit. Mga lumang bote, dahon, mutya, at isang garapon na may lamang tila patay na insekto. Kinuha niya ang isang bote na may lamang mga insekto. Binuksan niya ito at inilagay sa kanyang palad ang ilang laman nito. At sa isang iglap, isang alakdan ang biglang gumalaw at tinusok siya sa kanyang daliri. Napasigaw siya sa sakit. Parang pinapaso ang kanyang daliri. Mabilis na kumalat ang kirot. Para bang may mainit na likidong gumapang mula sa sugat papunta sa kanyang mga ugat. Nanigas ang kanyang kalamnan at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Nahirapan siyang huminga, nanlalamig, nahihilo
at unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Nakita siya agad ng matandang albularyo. Binigyan siya ng lunas. Pinainom ng halamang gamot para makontra ang kamandag ng buntot ng alakdan. Ngunit hindi naging sapat yun. Ilang araw na nilagnat si Gabriel. Namayat at halos hindi na makakilos. Pero isang umaga, pagising niya ay tila nawala ang lahat ng sakit. Parang milagro na gumaling siya. Hindi na nila napag-usapan ng bagay na yon hanggang sa namatay ang kanyang lolo. Pero simula noon, paminsan-minsan ay bumabalik ang mga sintomas. Hanggang sa muling bumalik sa realidad si Gabriel nang maramdaman ang mas lalong tumitinding sakit na nararamdaman niya. Aray! Ang sakit talaga! Ang sakit! Idinilat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Saktong napatingin siya sa lumang salamin sa dingding. Nagulat siya sa kanyang nakitang refleksyon. Nangingitim ang kanyang balat. Tapos ang kanyang mga mata, purong itim. Nawala ang puting kulay. Ano to? Bakit ganito? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sa gitna ng pananakit, pinilit niyang bumalik sa banig at humiga. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpapawis. Pero hindi niya hinayaang mawala ang kontrol niya sa sarili. Hindi siya papayag na ang lason ng alakdan na yon ang maging dahilan ng pagkabigo niya. May misyon siya, may pangakong kailangan tuparin. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Lumabas si Mang Roger. Dala nito ang lamparang bigas galing sa kanyang kwarto. Napansin niya kagad ang kakaibang kilos ni Gabriel na namimilipit ito sa sakit. Aba, anong nangyayari sa iyo, iyo? Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Gabriel sa tanong ng matanda. Nakapikit siya habang kumakapit sa banig. Pigil na pigil ang pag-ungol. Hanggang sa nilapitan na siya ni Mang Roger. Nang masilip niya ang kaliwang kamay ni Gabriel, agad niyang nakita ang isang marka sa daliri nito. Parang kagat o tusok ng isang insekto. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang makita itong tila may bahagyang liwanag. Anak nang, hindi ako maaaring magkamali. Yan ba ang kagat ng alakdang itim? Napadilat si Gabriel. Nabigla siya. Napabitaw si Mang Roger nang makita ang anyo ng binata. Alam niyo po ito. Tulungan niyo po ako, Ka Roger. Tulungan niyo po ako. Paano ka nakagat ng alakdang itim? Matagal na po ito. Mula pa po nung bata ako. Nakagat po ako ng alakdan na nasa bote ng lolo ko. Tulad niyo po siya. Isa din po siyang albularyo at antingero. Umupo si Mang Roger sa gilid ng banig at tumango. Tinignan niya si Gabriel mula ulo hanggang paa. Lalo na ang itim na mga mata nito. Gabriel, hindi ordinaryong alakdan ang tumusok sa'yo. Kung tama ang hinala ko, ang kumagat sa'yo ay ang alakdang silaba. Ano po? Alakdang silaba, isang uri ng nilalang na sinasabing pinanganak mula sa apoy at lason. Minsan lang silang magpakita. At ayon sa mga lumang kwento, delikado ang makagat nito dahil nakamamatay. Pero yun ay sa mga ordinaryong tao lang. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa mga pinili, tulad mo, may dugong antingero o albularyo, maaaring hindi ka mamatay. Bagkus, kapangyarihan ang dala nun sa'yo. Kapangyarihan? Kapangyarihan po ang tawag dito. Sakit po ito na matagal ko na pong iniinda. Saka anong kapangyarihan? Wala nga po akong naging laban sa mga aso na pumatay sa mga kasamahan ko. Meron, Gabriel. Pero hindi mo lang alam gamitin. Hindi mo to sinanay. Nananatiling tulog ang lakas mo sa loob mo. Pero ngayon, unti-unti na itong nagigising. Alam ko yon. Kabisado ko yan. Kailangan mo lang matutong gamitin
ang biyayang yan, Gabriel. Pero bakit po ako? Hindi naman po ako isang antingero eh. Wala naman po akong alam sa mga ganyang bagay. Yan ang iniisip mo. Pero ang dugo mo, ang pinanggalingan mo, ay may kaugnayan sa mundo namin. Ang marka sa daliri mo, hindi basta isang kagat. Para sa tulad ko, malinaw na malinaw yan. Isa kang pinili, Gabriel. Ang taglay mong lason ay hindi basta lason. Isa itong sumpang kamandag na kayang tunawin ang laman ng mga aswang. Ha? Paano po yun? Ang aswang ay takot sa apoy. Pero ang kamandag mo, apoy at lason na galing sa kalikasan. Kapag nahawakan mo sila, kapag ginamit mo ang lakas na yan, masusunog sila mula sa loob. Hindi lahat kayang tumagal sa ganong sakit. Kaya nila tayong patayin. Pero ikaw, kaya mong gumanti ng mas malala. Napabuntong hininga si Gabriel. Tahimik niyang tinignan ang kanyang mga kamay. Ka Roger, paano ko po ito magagamit? May paraan. Kailangan mo lang tanggapin ang panibagong bahagi ng pagkatao mo. Ang unang hakbang ay kontrolin ang sarili mo sa bawat pagsiklab ng sakit. Sunod, pag-aralan mong gamitin ang lakas ng kamandag. Hindi ito basta lakas. Ito ay isang sandata. Tumayo si Mang Roger at dumampot ng isang maliit na sisidlan mula sa aparador. Isang lumang bote na may lamang parang langis. Ipahid mo ito sa sugat tuwing sisiklab ang sakit. Hindi nito aalisin ang lason, pero makakatulong itong kontrolin ang sakit na nararamdaman mo. At kapag ayos ka na, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang kapangyarihan mo laban sa mga nilalang ng dilim. Kinuha ni Gabriel ang bote sa matanda at maingat na nilagyan ng langis ang kanyang daliri. Unti-unti, kumalma ang kanyang katawan. Himalang nawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Ka Roger, hindi ko po alam ang kakayahan ko. Pero kung ito makakatulong para matapos ang misyon namin, gagawin ko. Tatanggapin ko ang kapangyarihang ito. Mabuti naman. Alam mo bang ang pagtanggap sa kung sino kan talaga ay ang tunay na simula ng pagiging malakas. Tahimik na tumango si Gabriel. Unti-unti, matapos mawala ang matinding sakit sa kanyang katawan, ay bumalik na rin ang kanyang anyo. Pero kahit bumalik na ang anyo niya, may naramdaman siyang kakaiba sa loob ng kanyang katawan. Parang may init na dahan-dahang kumalat sa ilalim ng kanyang balat. Ramdam niya na may dumadaloy na lakas sa kanyang mga ugat. Hindi ito masakit, pero nag-init ang kanyang mga kamay. Nanginig ang mga daliri niya at tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ano to? Parang may apoy sa loob ko. Yan ang simula, iyo. Nagising na ang lakas na matagal lang natutulog sa loob mo. At naramdaman nga ng binata ang ilang pagbabago. Luminaw ang kanyang paningin. Tumalas din ang kanyang pakiramdam. Naririnig niya maski ang maliliit na tunog. At ang liwanag na sinasabi ni Mang Roger sa kanyang daliri ay nakita na rin ni Gabriel. Matapos bigyang linaw ang mga nangyayari sa binata, nagpaalam na ang matanda at muli sanang papasok sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, natigilan siya. Nagkatinginan sila ni Gabriel. May narinig silang mga yabag na tila paikot-ikot sa bakuran. Ka Roger, may tao sa labas. Saka ang baho. Iba yung amoy. Parang bulok na karne. Mukhang masusubok kagad ang kapangyarihan mo, iyo. May mapagpapraktisan ka na kagad. Bigla silang napatingin sa iisang direksyon nang marinig ang langit-ngit ng pintuan sa silid ni Isabel. Lumabas ang dalaga, halatang bagong gising, pero alerto. Ano yun? May narinig akong kaluskos sa labas. May nakasunod na ba sa atin?
Lumapit si Isabel sa kanila. Bitbit nito ang kanyang baril. Halata sa kanyang mga mata ang kaba at takot sa posibleng mangyari sa kanila. Pero medyo kumalma ang dalaga nang magsalita si Mang Roger. Hindi tao nasa labas iya. Mga aswang. Ano? Mga aswang? Sigurado po ba kayo ng mga aswang nasa labas? Sigurado ko. Kilala ko ang amoy nila. Tulad nga ng sinabi ni Gabriel. Mabaho. Parang amoy na nabubulok na karne. Ligtas po ba tayo rito? Paano po kung makapasok sila? Huwag kang mag-alala. Silyadong-silyado ang bahay ko. May mga orasyon sa pinto, bintana at sa kisame. Pati na ang sahig. Hindi sila makakapasok hanggang hindi natin sila pinapapasok. Pero... Tumingin ang matanda kay Gabriel. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hahayaan ko na lang sana ang mga yan. Kasi lalayas din naman sila. Ang kaso lang, kailangan itong kaibigan mo ng ensayo. Ano kanyo? Ensayo? Para po saan? Ngumiti lang ang matanda. Hindi sumagot. Sa halip, binuksan niya ang kanyang tokador at kinuha ang isang maliit na kahon. Mula roon ay inilabas niya ang isang sandata na parang espada. Pero ang hawakan nun ay nasa gitna. May talim na magkabilaan, kaya maski saan ito iikot, tatamaan o mahihiwa pa rin ang kalaban. Sa isang dulo ng espada ay may biyak, parang bibig na may dalawang pangil. At sa kabilang dulo naman ay matulis at diretso para sa mabilisang saksak. Heto magiging sandata mo, iho. Tumango si Gabriel. Kinuha niya ang sandata bago lumapit sa pinto. Isabel, huwag mong bubuksan ng kahit na anong pinto o pasukan. Kahit anong marinig mo. Huwag na huwag kang lalabas. Pero, Mang Roger, hindi ba delikado to? Hindi pa sanay si Gabriel. Oo, delikado. Pero wala nang mas epektibong paraan para matutunan niyang gamitin ang kapangyarihan niya. Kundi ang harapin mismo ang panganib. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang pinto. Humugot siya ng malalim na hininga bago tuluyang lumabas. Nakasunod sa kanya ang matanda. Paglabas nila, agad silang sinalubong ng mabahong hangin. Walang buwan sa langit. Ang paligid ay madilim na madilim. Ngunit si Gabriel, malinaw niyang nakikita ang paligid. Parang may ilaw ang kanyang mga mata. Nakita niya kagad ang tatlong nilalang sa dilim na may tatak sa kanilang mga noo. Huwag kang matakot. Sundalo ka, hindi ba? Alam mo kung paano gamitin ang sandata na yan. Para ka lang tumutupad sa iyong tungkulin. Hindi ba't trabaho mong proteksyonan ng mga inosente? Tulad ng palagi niyong sinasabi, serving the people, securing the land. Tama po kayo, Tatang. Kaya ko to. Para kay Isabel at para sa lahat. Isang aswang ang biglang tumalon. Mabilis. Halos hindi makita ng karaniwang mata. Pero hindi si Gabriel. Sa isang iglap, naiwasan niya ito. Parang kusang gumalaw ang kanyang katawan. Parang likas na reaksyon. Mabilis at tiyak. Tulad ng isang alakdan na sa oras na makaramdam ng panganib ay bigla na lamang nanunusok ng buntot. Ganun ang pakiramdam ni Gabriel. Biglang kumislot ang kanyang kamay at nasaksak sa dibdib ang unang aswang. Dahil sa nakita, ang dalawang aswang ay biglang napaatras. Tumakbo sila at balak tumakas. Mabilis na kumilos si Gabriel at hinabol ang mga aswang na yon. Mabilis niya silang naabutan. Walang awang pinagsasasaksak. Sa isang gabi, 3 aswang ang kanyang napatay. Tumigil na si Gabriel nang makitang wala ng buhay ang kanyang mga kalaban. Bumalik siya sa harap ng bahay ni Mang Roger. Ano, iho? Ayos ka lang ba? Nakita ng matanda na nanginginig ang dugo ang mga kamay ng binata. Ka, Roger, bakit ganito pong nararamdaman ko? Parang mabigat. Parang may gustong kumawala sa akin. Alam ko kung ano yon. Mabuti pa ay sugatan mo ang iyong mga palad
para lumabas ang lason na kanina pang gustong kumawala sa'yo. Po, sige na, gawin mo na. Magtiwala ka lang sa akin. Hinawakan ni Gabriel ang talim ng sandata at dahan-dahan itong sinugat ang kanyang mga palad. Lumabas ang itim na dugo at dumaloy sa talim ng sandata. Yan! Yan ang sinasabi kong kamandag na kayang sumunog sa mga aswang. Pwede mo magamit yan sa mas malakas na kalaban. Ngayon, masasabi ko na handa ka na. Handang-handa ka na, iho. Kinabukasan, matapos ang pakikipagsagupaan sa aswang na nasa isla, nagplano ang tatlo kung paano sila makakapasok sa pugad ng mga halimaw. Nasa hilagang bahagi sila ng isla. Naroon ang isang lumang kampo na ginagamit ng kulto bilang training ground nila. Ano? May training camp sila dito? Pero bakit? Para sa mga recruit nilang aswang o yung mga taong sumapi sa kanila para sa kapangyarihan. Tahimik na tumango si Gabriel. Doon na rin nila napagdesisyonan na pumunta mismo sa kampo para alamin ang galaw ng kulto at posibleng makahanap ng impormasyon tungkol sa pinuno ng mga ito. Kinagabihan, nakasuot ng civilian tactical gear sina Gabriel at Isabel. Pinuntahan nila ang kampo ng mga aswang. Si Mang Roger naman ay naiwan upang magsilbing backup at tagamasid mula sa malayo. Pagdating nila sa mismong kampo, nakita nilang napapalibutan ito ng mga tinik na kawad at bantay na may mahahabang mga sibat at sandata. Mula sa mataas na damuhan, natanaw nila ang kabuuan ng lugar. May mga nakita silang mga kabataang lalaki at babae na nagsasanay. May mga nakita din silang mga sumisigaw habang tinatatakan sa kanilang mga noo. Sa isang sulok ay may nakita silang isang selda. Doon ang una nilang pinuntiryang lapitan. Tahimik silang gumapang. Dahan-dahang nilusutan ang mga patibong at mga bantay. At nang makalapit sila, doon nila nakita ang hindi nila inaasahan. Gabriel! Sila Bonete! Buhay siya! Lumapit pa sila sa kulungan. Nakita nilang payat na ito at maraming sugat sa buong katawan. Pero gising. Nagpakita sila kay Labonete at inaya itong tumakas, ngunit tumanggi ang lalaki. Umalis na kayo. Delikado rito. Hindi nyo alam kung gaano kalakas ang pinuno nila. Ano bang sinasabi mo, buddy? Hindi kami aalis dito. Bubuwagin namin to. Ililigtas ka namin at yung iba. Kagad nilang ginawan ng paraan ang pagbubukas ng selda. Gamit ang improvised key tool na dala ni Isabel, pinakawalan nila ang lahat ng nakakulong. Maingat at mabilis ang kanilang naging pagkilos. Pero alam nilang hindi sila lahat ay makakatakas kung sabay-sabay na aalis. Kaya nag-isip ng paraan si Gabriel. Isabel, buddy, kayo na ang mauna. Ako nang bahala rito. Dalhin niyo sa ligtas na lugar ang mga bihag. Ano? Hindi kita iiwan dito, Gabriel. Kailangan ko makapasok sa loob. Gusto kong makita ang pinuno nila. Kailangan ko ng impormasyon. At kung kailangan ko magpahuli para makalapit, gagawin ko. Walang nagawa si Isabel kundi sumunod. Tumakbo sila nila Bonete at iba pa, palayo habang si Gabriel naman ay lumapit sa mga bantay. Kunwaring nagpakita para mahuli. Agad siyang dinakip ng mga ito at di nila napansin ang mga papatakas na mga bihag. At gaya ng inaasahan, dinala siya sa loob ng gusaling bato sa gitna ng kampo. Doon niya nakita ang mga dating kasamahan, mga sundalo na matagal nang napaulat na nawawala. Ang iba, may mga bagong anyo, may halimaw na mga mata at matutulis na mga ngipin. At sa gitna ng lahat ng yun, lumabas ang isang lalaking matikas. Hindi ko inaasahang makikita kita dito, Gabriel. General Salvador? Ikaw? Sa altar, nakatayo si General Salvador. Suot niya ang isang abito
na tulad sa damit ng mga pari. Kulay itim ito na may pulang kapa. May nakasulat na simbolo na tulad sa mga nakatatak na simbolo sa noon ng mga aswang. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Hindi ko na kailangan sagutin ang mga tanong mo. Isa kang traidor sa bayan, Salvador. Walang hiya ka. Ikaw pala ang utak ng lahat ng patayan. Pero ako ang dinawit mo. Kailan pa naging kasalanan na maghanap buhay, bata? Akala mo ba ay may saysay pa ang mga prinsipyo sa mundong to? Tumahimik si Gabriel. Tila ikinakalma ang kanyang sarili. Si Salvador ay patuloy sa kanyang paglalantad. Ginagamit ko mga sundalong yan at iba pang kasapi para sa mga Black Ops. Isang bayarang operasyon. Papatay kami kapalit ng milyong-milyong halaga. Ang mga target namin, mga politiko, mga whistleblower na masyadong maraming alam, at sino mang hadlang sa mga layunin ng mga makapangyarihan. Ako ang utak, kasamang ilang matataas na opisyal at mga sundalong bulag sa utos, hanggang pumatay kahit sino, basta may kabayaran. Napakasama mong hayop ka. Ang dami mong idinadamay na inosente. Isa kang demonyong nakasuot ng uniforme. Masyado kang mabait, Gabriel. Kaya hindi ka umaangat eh. Sa mundo ngayon, ang mabagal at parehas natatapakan. Sayang ka. Ba't ka kasi tumakas? Alam mo bang, ikaw sana ang gagawin kong kanang kamay? Kasi mahusay ka. Ang serbisyo ko ay para sa bayan, hindi para sa kasakiman. Hindi ako pinanganak para pumatay ng walang saysay. Hindi ako sundalo para maging mamamatay tao sa ngalan ng pera o kapangyarihan. Ganun ba? Kung ganun, ay wala ka ng silbi para sa akin. Sige, tapusin nyo na yan. Biglang nagsulputan mula sa dilim ang mga alagad nitong aswang. Ngunit bago pa sila makalapit, tila may sumabog na usok mula sa katawan ni Gabriel. Isang aura na madilim ang bumalot sa paligid. Mabilis niyang inihanda ang kanyang espada. Matapos nito, sinugatan niya ang sarili niyang palad. Dumaloy ang kanyang dugo sa talim ng espada. Ang kamandag ng alakdan na humalo sa kanyang dugo ay tila sumanib sa bakal. Sumugod ng sabay-sabay ang ilang aswang, ngunit isa-isa rin silang bumagsak. Naghihiyaw sila dahil sa sakit ng hiwa ng espada. Pero ang mas nakasakit sa kanila ay ang pakiramdam na unti-unting nasusunog ang kanilang mga laman hanggang sa sila ay tuluyang naging abo. May ilan pang nagtangkang umatake, pero tulad ng mga nauna, ang espadang may kamandag ang tumapos sa kanila. Nang naubos ang mga aswang na naroon, lumapit si Gabriel kay General Salvador. Paano yan, General? Tayo na ng dalawa. Handa ka na bang mamatay? Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng general. Naging halimaw na may matutulis na sungay, may malalaking kuko at balat na parang bakal. Tumindig ito, sabay sugod kay Gabriel. Nagtagisan sila ng lakas sa altar. Halimaw laban sa mandirigmang may kamandag ng buntot ng alakdan. Mabilis kumilos si General Salvador at naiiwasan ito ang bawat hampas ng espada. Minsan tinatamaan ito, ngunit laking pagkadismaya ni Gabriel nang hindi tablan ng talim ang aswang. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Salvador na sugatan si Gabriel. Kinalmot niya ito sa katawan. Duguan ng binata, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Hayop kang demonyo ka! Para to sa lahat ng pinatay nyo! Sinugod niya si Salvador, pero wala talagang epekto sa kanya ang talim ng kanyang espada. Kaya isang paraan na lamang ang naisip niyang gawin. Huminga siya ng malalim. Binawasan ang kanyang bilis at nagkunwaring mahina. Kaya naman, nang dambahin siya ng aswang, nagpatumba siya sa sahig, namimilipit sa kunwaring sakit. Napangisi ang pinuno ng mga aswang.
Lumapit ito sa kanya at nang matiyak na tila wala nang laban si Gabriel, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Wala ka na, Gabriel. Hanggang dito ko na lang talaga. Nakapanghihinayang. Sa sobrang galit, hindi na nag-isip ang general. Sa isang iglap, kinagat niya ito sa leeg. Bumaon ang matutulis niyang pangil. Sinipsip niya ang dugo ni Gabriel na may halong kamandag ng alakdan. Ngunit sa mismong sandaling yun, nagsimula ang kanyang pagbagsak. Dahil nang pumasok ang lason sa kanyang katawan, kumalat ito na parang apoy sa kanyang mga ugat. Nabitiwan niya si Gabriel. Ano ito? Anong ginawa mo sa akin? Ginamit mo ang bawat sundalo at mga tao bilang kasangkapan sa patayan. Ngayon, ako naman ang ginamit mong sandata laban sa sarili mo. Sa wakas, mabibigyan na rin ng hustisya ang lahat ng mga naging biktima mo, demonyo ka! Biglang nagliyab ang katawan ni Salvador hanggang sa tuluyan itong naging abo. Tapos na ang kadiliman. Wala nang katatakutan ang mga tao sa isla. Tumayo si Gabriel, bagamat sugatan, pinilit niya pa ring makauwi sa baryo. At doon agad siyang sinalubong nina Isabel, Mang Roger at Labonete. Agad siyang ginamot ng matandang albularyo. At sa paglipas pa ng ilang mga araw, tuluyan na ngang gumaling ang binata. Nagpaalam na sila sa mga tao sa isla. Si Labonete ay piniling hindi na bumalik sa serbisyo. Nagpaiwan na siya sa kanilang baryo dahil ayon sa kanya, mas kailangan siya sa kanilang lugar. Tutulungan niya ang mga tao na makalimot at makabangon sa bangungot na dinulot ng mga aswang. Samantala si Gabriel at Isabel ay umuwi na. Bumalik sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sumuko siya sa mga otoridad sa isang underground military tribunal. Doon niya isiniwalat ang lahat ng kanyang natuklasan. Walang kamera ng media, walang press release. Lahat ng naroon ay matataas na opisyal. Sa gitna ng silid ay hawak ni Gabriel ang audio recorder kung saan nakasave ang naging confession ni General Salvador habang sila ay naglalaban. Nabanggit din niya sa kanyang mga salaysay ang lahat ng mga kasamahan niya at kakampi na nasa hanay ng militar. Yun na ang kanilang naging ebidensya. Wala nang lusot ang mga salarin. Ang tumulong sa kanya para mapagtagumpayan ng kaso ay isang matandang general na dati niyang naging tagapagsanay sa akademya. Isang taong alam niyang mapagkakatiwalaan ng buong buo. Nang matapos ang hearing, ang lahat ng sangkot ay pinagbayad sa kanilang mga naging kasalanan. Ang ilan ay tinanggalan ng ranggo. Ang iba naman, sapilitang pinagretiro. At ang pinakamasahol sa kanila, ang ilang kasabwat ni Salvador ay ikinulong sa isang maximum security military prison at hindi na kailanman makakalaya. Nang matapos ang lahat, si Gabriel ay ibinalik sa serbisyo pero hindi na lang bilang isang sundalo, kundi bilang shadow operative na bagong unit sa ilalim ng military intelligence, ang Task Force Cadena, na may misyong hanapin at sugpuin ang lahat ng mga natitirang kulto ng aswang sa loob ng militar, gobyerno at mga underground networks. Hindi siya isang bayani sa mata ng publiko, pero siya ay naging anino ng hustisya na kumikilos laban sa mga nilalang ng kadiliman. Samantala si Isabel, matapos mabunyag ang mga anomalya at kasinungalingang bumalot sa kanilang hanay, ay piniling tahimik na lumayo sa mundong minsan na pinaniniwalaan niya. Hindi na siya bumalik sa serbisyo. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit na bayan, malapit sa lugar kung saan nangyari ang malawakang patayan na pinamunuan ni General Salvador. Doon siya nagtayo ng isang ampunan para sa mga batang naulila, nawalan ng pamilya o tahanan dahil sa madilim na operasyon ng kulto. Tahimik ang naging buhay ni Isabel
malayo sa mga baril at uniforme. Ngunit sa bawat batang kanyang pinapakain, pinapatulog at pinagtatanggol mula sa mundo, isang bagong laban ang kanyang sinimulan, ang pagbibigay ng pag-asa. At tulad ni Gabriel, walang kamera, walang medalya, walang parangal. Pero sa lahat ng mga nakakaalam sa kanilang mga ginawa, sila ay itinuring na mga bayani na walang pangalan at tunay na tagapagtanggol ng hustisya.